Ilang tinamaan ng diarrhea nasawi at may mga bangkang nasunog sa dagat. Paspasan natin ang iba pang mga balita. Mangingisda, nasagip matapos masunog ang bangka sa Balayan, Batangas. Ayon sa PCG, nagliyab ang bangkang gamit ni Haidel Desieto at unti-unting lumubog sa dagat kahapon ng umaga. Problema sa makina at faulty wiring ang tinitignang sanhi ng sunog. Sa Burgos, Ilocos Norte, mag-amang mangingisda naman ang nasagip sa laot nang masunog din ang kanilang bangka. Ayon kay Ramil Pante, biglang sumabog ang makina ng bangka. Nakahingi raw sila ng saklolo bago tuluyang nasira ang kanilang cellphone. Paalala ng mga otoridad, laging tiyaking maayos ang mga bangka bago pumalaot. 5 patay sa Karamoan, Camarines Sur dahil umano sa diarrhea. Ayon sa MDRRMO, mahigit 80 ang naitala nilang kaso ng diarrhea, 10 sa mga ito ang malala. Sa pagsusuri ng Regional Health Unit, may mga bakterya sa kanilang inuming tubig. Namahagi na ang LGU ng malinis na tubig at food pack sa mga residente. Bibigyan din daw ng tulong ang mga pamilya na mga nasawi. Wildfire sa Maui, Hawaii, 3 Pilipino ang namatay. Ayon sa Philippine Consulate sa Honolulu, nagpaabot na ng pakikiramay at suporta ang konsulado sa mga pamilya na mga nasawi. Patuloy pa ring tinutukoy kung saang bansa galing ang iba pang biktima. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, bago magpasukan sa Mates, ilang bakasyonista ang sinulit ang long weekend para mag-unwind sa pamosong Boracay. Nakatutok si Zen Kilantang ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Isa ang taga Bulacan na si Aldrin sa mga dumayo sa Boracay kasama ng mga kaibigan ngayong long weekend. Excited na raw silang ma-experience muli ang White Sand Beach. This is actually my favorite place in the Philippines. I've been here for di ko na mabilang kung ilang beses. Mga office mate at pamilya naman ni Liza ang kanyang kasama sa pag-a-unwind sa Bora. Mag-banding-banding kami kasi ito lang yung long weekend tapos birthday pa ng anak ko. Enjoy rin sa beach ang ilang foreign tourists tulad ni Delilah at kanyang asawa na mag-e-extend pa raw. It's my first time in Philippines and in Boracay. Very nice country, nice people, kindly people, and we enjoy. We are here since 7 days and add 7 days more. Ayon sa Malay LGU, umaabot na sa 5 hanggang 6,000 ang daily tourist arrival sa Boracay. Usually yung mga requirements, mga booking sa hotel, and then valid ID syempre. Yung mga box na yan, wala na. Nakaalerto naman ang kapulisan, PCG, BFP, MDRRMO at emergency responders para masiguro ang kaligtasan ng mga bakasyonista. May mga pulis na nagbabantay sa beach at sa iba pang matataong lugar. Mahigpit din ang pagbabantay ng mga pulis para walang makapasok na iligal na droga. Para sa GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News, Zen Kilantang, nakatutok 24 oras. Busy ngayon si Alden Richards sa kanyang hosting gig sa Battle of the Judges. Bukod dyan, active din ang kanyang acting career at sunod-sunod ang pagganap sa mga challenging roles sa magpakailanman. Nakatutok si Aubrey Carampel. Mula sa atletang may cervical dystonia, 26K and counting, binash na influencer sa social media, at kwento ng lalaking nasangkot sa krimen. Hindi ko pa rin kayo susukuan kasi mahal ko kayo. Ngayong Sabado, sa finale episode ng month-long anthology ng Magpakailanman, isa sa buhay naman ni Asia's multimedia star Alden Richards. Ano gusto mo? Tumigil ako? Gusto mo sumuko ako? Paano si mama at papa? Ang kwento ni Andrew Cantillana na nag-alaga sa mga magulang na parehong may mental illness. Noong 2012, itinampok ang kwento ng pamilya Cantillana sa programang Wish Ko Lang at ang ipalalabas daw ng MPK kung ano na ang nangyari sa pamilya. I'm not gonna do this for myself. I'm gonna do this for this kid, for this guy, for Andrew. I'm gonna do this for him and for his family. Kasi ang hirap It's not a happy ending. Gusto nga raw niyang makilala ng personal si Andrew at matulungan, nakarelate at marami rin daw siyang natutuhan sa mga ginampanang totoong kwento. Ang similarities nga namin
na nakita ko, gusto naming mabuhay regardless of everything that's happening. Iba-iba man yung pinagdadaanan naming 5. We want to live for our loved ones. We want to live because of our dreams. Bakit ganun? Busy rin si Alden sa pag-host ng Battle of the Judges na magsisimula na ang semifinals. Our judges and the talents are very much into the perspective na they want to inspire people with their performance. Mapapanood na rin soon ang kanyang pelikula with Julia Montes na 5 Breakups and the Romance. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Nagkagulo sa gitna ng isang domestic flight sa Myanmar. Pagkalipad kasi, isang babaeng pasahero ang sumakit ang tiyan dahil manganganak na pala. Pero dahil sa pagbabayanihan ng mga pasahero, natulungan nilang babae na ligtas na nakapagsilang. Bumalik ang aeroplano at pagkalapag, agad sinaklolohan ng mga paramedic ang ina at ang kanyang baby girl. Habang patuloy pa rin ang usapan para sa pagbalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea, idinaos naman ang Alon exercises o pagsasanay ng mga puwersa ng Pilipinas, Amerika at Australia. Nakatutok si JP Soriano. Mula sa paghahanda ng mga sundalo galing Australia, Amerika at Pilipinas, hanggang sa pagsabak sa airtime amphibious and follow-on land operations, pangmalakasan ang Alon exercises o ang bilateral amphibious training activity ng AFP at Australian Defence Force na suportado ng US Marine Corps. Sabi ng Australia, layo ng pagsasanay na mapalakas ang interoperability o pagtutulungan ng bawat bansang kasapi at ang kahandaang tumugon sa mga hamong pansiguridad. Dati nang sinabi ng Pilipinas na ang mga pagsasanay ng AFP sa mga kaalyadong bansa ay hindi para masindak ang ibang bansa gaya ng China. Sa pulong ng DFA at PCG, binigyang halaga ng DFA ang pagbabantay ng PCG sa West Philippine Sea. We recognize your dedication to also helping us in promoting the rule of law and the adherence to international rules-based order. Pinaliwanag din namin yung transparency ng Philippine Coast Guard operation sa West Philippine Sea. And of course, sinabi rin naman ng DFA that they are going to continue to find ways sa diplomatic channel kung paano mariresolve yung issues. Sa Pilipinas din idinaos ang usapan sa pagbalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea na magtatakda ng alituntunin sa pagkilos at reaksyon ng Pilipinas, China at ibang bansang may inaangking teritoryo sa South China Sea. Sabi ng DFA, natalakay ang bagong insidente at mga hamon sa South China Sea na nagpapahina raw sa tiwala, nagpapalala sa tensyon at nagiging banta sa kapayapaan, katatagan at seguridad sa rehiyon. Ayon pa sa DFA, nananatili ang panata ng Pilipinas na makabuo na agad ng epektibo at makabuluhang COC. Habang wala pang katiyakan kung kailan talaga matatapos ang Code of Conduct sa pagitan ng China, Pilipinas at ASEAN, tuloy lang daw ang AFP at Philippine Coast Guard sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Tuloy lang din daw ang gagawin nilang resupply mission sa Ayungin Shoal, kahit pa may mga bansang haharang dito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pasukan na sa Martes, kaya sa iba't ibang paaralan, handa na para sa balik eskwela ng mga mag-aaral. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa Bahit Castillo High School, nalinis na rin ang paligid at naayos ang mga classroom. Pero kulang pa rin ang mga classroom sa dalawang paaralan. Shifting kami, grade 7 and 8 pang umaga, grade 9 and 10 ay pang hapon. Wala tayong problem sa books and modules. Dumami ang mga enrollees na mga transferred in, kaya magkakaroon tayo ng kakulangan ng teachers, lalong-lalo na po ng classroom. Sa pamilyang lungsod ng Malolos, mabenta ang school supplies kahit tumaas na ang presyo. Ang ilan sa Divisoria ang punta. Dito sa MD Santos sa Divisoria sa Maynila, magkakatabi ang mga nagtitinda ng school supplies. Mainit at siksikan sa dami ng mga tao, pero para sa ilang namimili, sulit naman daw sa laki ng mamimenos gastos.
Mahal po sa mall, malaki po yung pagkakaiba ng presyo. Sa pantalon, ito mabibili mo siguro doon ng almost 1,000. Dito, mga 200 plus lang. Marami na pong wala, naubos na yung ibang mga sizes. Kulang-kulang na yung mga sizes namin. Maghahanap na lang po sa iba kung saan makukumpleto yung ano nila. Sa dry goods section ng Marikina Public Market, puro display ng school shoes ang makikita. Dahil sa mas mataas na presyo ng raw materials, may mga nagtaas na ng presyo tulad ni Grace. Nakatatak na sa mga Pinoy yung Marikina matibay. So, tinatangkilik talaga ang Marikina made namin. Sa Zamboanga City hanggang pedestrian lane, sinigurong bagong pintura gaya ng nasa tapat ng Santa Maria Central School. Abala rin ng mga magulang sa pag-iisip ng babaunin ng mga anak. Kanin talaga ipabaon mo sa mga bata. Sa pabilisan na lang, kahit inka na lang, lagyan mo lang ng konting gulay. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute ng DOST, dapat may 3 hanggang 4 na food groups ang bawat baon para magkaroon ng lakas ang mga mag-aaral. Halimbawa, maglagay ng kanin, protina gaya ng manok, gulay at prutas. Kung sandwich ang ipapabaon, gawin daw na magkakaiba ang palaman kada araw. Piliin daw ang whole grain na tinapay at low fat na mga dressing gaya ng mayonnaise. Maglagay rin ng inumin gaya ng tubig, gatas o juice. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Buhay na buhay pa pero nahinto na ang pensyon ng isang babaeng edad 80. Ayun pala, nakalista na siyang pumanaw na. Yan ang idinulog sa Sumbungan ng Bayan. Buwanang tumatanggap ng halos 3,000 pesos na pensyon ang 80 years old na si Aisa sa Maguindanao bilang survivor ng pumanaw na anak na pulis. Pero sumbong niya, bigla raw itong nahinto nitong April 20 to 21. Humihingi po kami ng tulong sa sumbungan para maibalik po yung pensyon po ng lola ko po. Malaking tulong sana sa pang-araw-araw na gastusin ni Aisa ang pensyon. Pero nahihirapan silang ipaayos ang ginawang tag and hold status sa kanyang record. Sabi po nila na pumunta po kami sa Campo Crame para malaman namin kung ano ba talaga ang nangyari sa pensyon ng lola ko. Sabi namin, hindi namin magawa yun kasi wala kaming panggasto po. Paglilinaw ng PNP Retirement and Benefits Administration Service o PRBS. Sa record po namin, hindi po ang nakalagay ay deceased. Ang nakalagay po ay unlocated. Pag hindi po siya ma-locate or ma-account, 3 months po, ano po yan, pupunta po siya sa tag and hold. Pero tapos another 3 months na naman po, madidelete na po siya sa alphalist ng mga pensyonado. Dapat magsadya po kasi yung siya or ang kanyang kamag-anak sa pinaka-nearest police station para po malaman na nandun po siya. Tiniyak naman ng PRBS na makakatanggap na si Aisa ng pensyon simula ngayong Agosto kasama yung mga nakaraang pensyon na hindi nakuha. Nag-email na kami sa Napolcom na yun nga po i-restore na po yung kanyang pensyon considering po na na-account na po si Mrs. Aaron. Physically, buhay pa po siya. Kung kailan po natigil yung pensyon niya, i-restore din po yun. I-back-turn or differential. Makukuha niya po yun. Nasa ATM na lang naman po yun. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.